Magandang umaga po muli. Isa pa po, palakpakan natin ang ating Panginoong Yesus. Yes, hallelujah. Yan ba'y palakpak para sa Panginoong Yesus? Para yata sa akin yan eh. Palakpak para sa Panginoong Yesus. Hallelujah! He's worthy to be praised, kapatid. Purihin mo palagi si Lord pagdating sa Panginoon. Man, let's give glory continually. Bigay natin ang todo para sa Panginoon, kapatid. At salamat po sa umagang ito. Men, kamusta na po ang bawat isa sa atin? So ngayong umaga po ay pagpapatuloy natin sa pag-aaral natin patungkol po sa tunay na pananampalataya. Totoong pananampalataya sa Panginoon. At yan po inaaral natin. Men, what it is and what it does. Men, ano ba yung totoong pananampalataya? At katulad po sa dito po sa mga natutunan natin. Men, according to the Word of God, sabi nung kanina, dahil sinabi mo. Amen? So, very important yun. Ginagawa natin ang anumang bagay at sinusunod dahil sinabi ng Panginoon. If it is written, it will happen. Amen? Kaya, ang salita ng Panginoon, the Word of God is reliable. Amen? So, everything that God promised, kapatid, He keep His promises, kapatid. Ginagawa ng Diyos ang kanyang mga pangako. And salamat doon sa mga pag-aaral natin that an important word in the Bible, isa sa mga mahalagang bagay na salita na marinig natin salita ng Diyos, we are saved by faith in Christ. Amen? So wala tayong kakayanan na para iligtas ang ating sarili dahil tayo makasalanan. But thank God for our Lord Jesus Christ. Through faith, by His grace, we are saved, kapatid, and we are justified by faith in Christ. Tayo po'y napapawalang sala. Amen? Gaano man katindi, minana natin kasalanan sa ating mga ninuno, sa ating pamilya, dahil sa ating pananampalataya kay Jesucristo, tayo'y napawalang sala. Amen? At hindi po yun, alam niyo po, pag naintindihan natin yun, papalakpakan niyo yun eh. We are justified. Amen? We are justified doon po sa ating, sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Amen? Kasi ang kasalanan, yan ang nagpapabigat sa buhay ng tao. Kapag ikay nakalaya doon, amen? Amen? Hindi aangat ang buhay hanggat nandoon yung kasalanan sa buhay. At maintindihan natin kung gaano kahalaga yan, bakit yan ang isa sa makikita nating important word in the Bible is we are saved by faith. Amen? Wala na tayong kaligtasan. Amen? Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, He gave Jesus Christ at sa ating pananampalataya, tayo po ay naligtas. At ang isa doon, we are justified by faith. Amen? Tayo po'y napawalang sala sa ating mga kasalanan. Amen? Alam niyo po, kung makakausap niyo yung mga nakukulong na sila po'y napawalang sala, hindi magkaabot. There is full of joy. Amen? Kaya ang puso natin, nakikita natin. Amen? Yan po'y hindi natin pagsasawaan ng salita. Every time we hear that word, kapatid, yan ay naganap sa buhay ng isang nanampalataya. Kung ikaw at ako ay totoong nanampalataya sa Panginoon, tayo po'y naligtas sa tiyak na kapahamakan. Amen? At mayroon tayong kasiguraduhan na one day, maiksi lang ang buhay sa mundong ito, ang ating buhay. Ang kahantungan natin ay presensya ng Diyos. Amen? Tayo makakapasok sa langit at hindi sa impyerno. At the same time, habang nandito tayo, we are justified because of faith natin sa Panginoong Yesus. Amen? Kaya ngayon, naniniwala ako na ang buhay mo, amen? Kaya huwag mo kakalimutan yan. It's very important. Yan talaga yung nangyari sa atin. Ikaw at ako, dahil sa ating pananampalataya kay Jesus, pinalaya na sa kasalanan. Amen? Amen? We are here in this world. Pwede pa tayo magkamali at magkasala because no one is perfect. But hindi na yun nagpapabigat sa atin. Amen? Kasi tayo po ay patuloy na pinapatawad ng Diyos. Kung ikaw may nagkamali, nagkulang, may fail, may defeat, no? Tayo po ay defeated at tayo po ay nagkamali at nagkasala. If we humble ourselves, God's forgiveness is free. Amen? Easy to get. Available. Amen? Amen? So, anytime. Amen? Kaya magaan ang buhay ng isang tao. Magaan po ba ang buhay mo? Amen? Magaan po ang buhay ng tao. Even kahit nandito tayo sa mundong napakabigat, pero ang buhay po natin ay gumagaan. Kapag nakita natin if we realize the truth of God's Word, na ano bang nangyari sa buhay ko? Sa pananampalataya ko kay Jesus, ako'y pinatawad. Amen? At ako ay iniligtas ng ating Panginoon. At sapat na yan. At ngayong umaga, yan pong pagpapatuloy sa pag-aaral natin sa salita ng Panginoon. Makikita natin at yung ating subject, no, ay it's about true faith. But bago yan, sige po, tayong lahat ay tumayo, kapatid. Let's prepare our hearts. Amen? Pwede nyo bang kawayan ang inyong mga katabi nasa likod? Amen? Kaway-kaway naman dyan. Amen? Tayo pong lahat ay magkakapatid sa Panginoon. Amen? Naalala ko nung Sunday, tandaan natin, every time na pumapasok ka sa church,
Yan ang pinakadahilan ng pagpasok natin. Bakit gustong-gusto mo sa church? Because of the presence of God. Yan po yung pinaka-importante. Amen? At kapag na-feel mo yung presensya ng Panginoon, it will cause you to worship God. Amen? Yan yung dahilan ng pagsambay. Pag naramdaman mo presensya ni Lord, talagang kapatid, you can worship God. Amen? Ng full of concentration, na hindi ka madidistract. Amen? Kaya pag hindi mo naramdaman ng presensya ng Panginoon, sabi nga doon there is something wrong. Amen? Kasi yan, individual, personal. Kaya nangyayari yun. Minsan, katabi mo na talagang tulo ang kanyang luha at uhog. It is because matindi ang karanasan niya sa presensya. Amen? Kaya sa paglapit, pakumbaba sa Panginoon. Ngayong umaga, let's humble ourselves before God. Amen? Yan siya sa atin. Sabi nga ni David, Lord, search me and know my heart. Amen? Amen? Kasi if there is something wrong, yun, hindi natin nai-enjoy. Walang nangyayari sa buhay ng isang tao kahit nasa loob ng simbahan. Amen? Kaya po pag naranasan ng presensya ng Panginoon, yung galaw ng Panginoon, kapatid, if we appreciate, acknowledge the presence of God, yung sabi ng Bible, 2 or 3, He is in the midst of us. Nandiyan ang Panginoon sa tabi natin. Amen? Let's enjoy the presence of God. Amen? Amen? Kaya sabi ko nga, itodo mo ang pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Ito po yung ating text, kapatid. Ipagpapatuloy natin. Hebrews chapter 11, verse 1 to 7, it's about true faith ang ating pong pinag-uusapan. According to New King James Version, kapatid, Hebrews chapter 11, verse 1 to 7, ito po ang sabi. Let's read it. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it, the elders obtain a good testimony. Wow. By faith, we understand that the world were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. By faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gift, and through it he, being dead, still speaks. By faith, Enoch was taken away so that he did not see death, and was not found, because God had taken him. For before he was taken, he had this testimony. Ano yung testimony ni Enoch? That he pleased God. Verse 6, but without faith it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. And last verse 7, by faith, Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heirs of the righteousness which is according to faith. Minsan papalakpakan natin ang Panginoong Jesus bilang papuri. Oh, hallelujah! We give you praise, oh God. We give you glory. Thank you once again for your word, oh God. Dahil sinabi mo, Panginoon, kami po'y nagtitiwala sa iyo. Those who trust you will trust also your words. And thank you, Lord, for meditation of your word. Thank you for your message today. Thank you for your words for today, O God, about true faith, O God. Continue to prepare every heart, Lord. Search our hearts, our mind, our spirit. Know our hearts, O God. Take away everything that's not pleasing before you. But minsan mo pa kaming hugasan, Lord. Sanctify us with the precious blood of our Lord Jesus Christ. And Lord, we pray as we hear your words, allow your people to feel your touch, O God, your embrace, O God, to feel your power, your presence, O God, Lord, as we hear your words. Help us to listen carefully. It means we value your words, we believe in your words. And there is something greater will happen, O God. Great things will happen sa buhay namin sa araw na ito. And let your name be glorified, Father God, sa amin pong pagtitipon ngayon. Strengthen and empowered each one of us, O God. Salamat po, Panginoon. Katagpuin niyo pong lahat ng pangangailangan ng bawat isa. Huwag kaming pinagpala, Panginoon. At patuloy mong hugasan at linisin ang aming buhay. Pagkabanalin mo kami habang nakikinig kami ng katotohanan ng iyong salita. And let your words continually build a true faith, Lord. And help us to grow continually sa aming pananampalataya. Help us to grow in the knowledge about you, so that it will cause us to know you deeply
and bring us a holy fear, Panginoon, that will destroy, that will stop, Lord, all the works of the enemy, everything that not pleasing before you in our lives, O God. Thank you once again, Lord. Allow us, Lord, allow us today, maranasan namin ang kaluwalhatian, kapangyarihan mo. Gabayan mo kami patnubayan na yung banal na Espiritu. Ubi kami pinagpala minsan pa. Sino mang may mga karamdaman, kapatid, ngayong umaga, kung meron kang karamdaman sa iyong katawan, physical, spiritual, in all aspect, tanggapin mo ngayon pa lang, kapatid. In the mighty name of Jesus, tanggapin mo ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sino mang may mga kinakaharap ngayong umaga, katagpuin mong solusyon ng Panginoon. At wasakin ng Panginoon ang mga suliranin mo. As you hear the truth of God's word, kapatid, let the Lord bless you and let the favor of God be upon you today. In the mighty name of Jesus. Everybody say amen. Amen, 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 amen. Hallelujah. Magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. Purihin po ang ating Diyos. Salamat sa kanyang kabutihan at kadakilaan. Amen. So, minsan pa, amen. Gusto ko lang pong basahin sa Tagalog yan para mas manamnam po natin. Hebrews chapter 11 verse 1 to 7, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan. Amen? At katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Amen? Sa panahon ngayon, amen? At sa buhay natin, alam natin, maraming bagay na hindi nakikita. Marami tayong mga bagay na hindi nakikita. Amen? But praise God, kapatid, ang pananampalataya mo ay nakakakita ng mga bagay na hindi pa nakikita. Amen? Na meron tayong understanding doon. Amen? Yan yung mga supernatural. One day, bago tayo matapos sa mga buwan na ito, kapatid, patungkol sa totoong pananampalataya, maunawaan niyo po yung sinasabi ko about the supernatural, kapatid. Amen? Our condition and situation today is supernatural. Amen? Kaya napakahalaga po ng pananampalatayang tunay. Napakahalagang lumalago. Amen? Hindi tayo basta lalago. We need to meditate the Word of God. Amen? Kaya sa ating paglago sa Panginoon, lumalago ang ating pagkakilala sa Panginoon, doon po lumalabas yung holy fear. Amen? Kapag tayo ay lumalalim sa pagkakilala sa Panginoon, malawak ang ating pagkakilala, yung holy fear na yan ang sumisira ng lahat ng mga pangit sa buhay mo. Lahat ng mga bagay na hindi maganda sa buhay mo. Amen? Amen? Yan po ang dahilan na magwawasak, mawawala yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Dahil lumago tayo sa pagkakilala sa Panginoon, kasi walang sino man nakakilala sa Panginoon na hindi magkakaroon ng banal na pagkatakot. At yun po yung marating natin sa buhay. Let's continually grow. Amen? Go deeper sa ating pagkakilala sa Panginoon. Amen? At habang lumalaki yung ating pagkakilala, nagkakaroon tayo ng holy fear, at yun naman ang sumisira ng lahat ng mga kasamaan sa buhay. Amen? Yun ang nagbibigay sa atin, tayo po yung nagiging matuwid. May tao man o wala. Amen? Yung iyong buhay ay nagiging kalugod-lugod sa Panginoon at nagiging matuwid. Amen? Amen? Kaya po, napakahalaga ng patuloy na paglago sa Panginoon. At ngayon, ini-enjoy natin, inuunawa natin, kapatid, at matutunan natin yung buhay ng isang tunay na pananampalataya. Amen? Ano ba yung tinuturo sa atin ngayong umaga? Amen? At ulitin ko po uli, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari sa atin ang ating inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalulugdan ng Diyos ang mga tao noong una. Amen? God will please to those who trust in Him dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamagitan ng salita ng Diyos, and that is Jesus Christ. At ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga bagay o mula sa mga hindi nakikita. Verse 4, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Amen? Kahit patay na siya, nagsasalita pa siya sa pamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan, hindi na siya nakita sapagkat kinuha na siya ng Diyos. Sinabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Amen? Yung makikita natin, alam natin yung mga kinukuha ng Diyos o alam natin yung mga papasok sa kalangitan, kapatid, ang buhay ay kalugod-lugod sa Panginoon at napakahalaga po ng pananampalatayang tunay. Kung hindi tayo sumampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos
ay dapat sumampalatayang may Diyos at nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. In last verse, according to Hebrews 11, verse 7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Amen? Amen? May mga bagay na mangyayari na hindi pa nakikita, pero si Lord nangungusap sa mga totoong nanampalataya sa Kanya at naiintindihan yon. Amen? Amen? Kaya very important po yung tunay na pananampalataya. Dahil sa pananampalatayang tunay, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na nangyari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko. Kaya yung faith niya rito, makikita natin, umaksyon. Amen? Kasi si Lord nangungusap sa atin. Amen? At sabi doon, gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamagitan nito ay nahatulan ng sanlibutan. Ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya maintindihan natin ngayong umaga, patuloy na tayo po ay lumago sa pagkaunawa patungkol sa tunay na pananampalataya. Alam niyo po, ito pa yung subject natin. Sige nga, Kuya Je. Ayan. It's about true faith. And sabi dyan, kapatid, what it is and what it does. Amen? Ang tunay na pananampalataya, yan pong ating subject. Ano nga ba yan? Amen? At ano nga ba ang nagagawa niyan? Amen? Amen? So ngayong umaga, pinag-aaralan po natin, ito pa yung ating tema, the evidence or the evidences of true faith. So ang totoong pananampalataya, kapatid, once again, amen, be reminded, there is evidences, kapatid. Merong testimony ang totoong pananampalataya. Merong indikasyon. Amen? Meron siyang confirmation sa buhay. Meron siyang manifestation sa buhay. Makikita mo talaga. At tinuturo yon. Minsan, pag hindi natin alam salita ng Diyos, mananampalataya tayo, pero hindi natin alam kung ano ang manifestation ng totoong pananampalataya o ano yung ebidensya ng isang totoong pananampalataya. Kasi yan ang importante. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Kasi hindi lahat, di ba? Sabi ko nga hindi lang sa church, pag lumalabas tayo, makikita natin, pag tinanong, lahat ng tao talagang magsasabi may pananampalataya. Amen? But ang nais ng Panginoon ay tunay na pananampalataya. At ngayong umaga, yan po yung ating tema, the evidences of true faith. Merong ebidensya yan, kapatid. Amen? At hindi tayo maloko. Personally, dapat alam mo rin kung ikaw ay nasa totoong pananampalataya o hindi. Amen? Kasi walang pupuntahan kung hindi totoong yung pananampalataya. Isang araw, it will cause us a pain and regrets sa buhay natin. Amen? So si Lord, nais niya na magkaroon tayo ng totoong pananampalataya. Tinuro niyo sa atin ito, the evidences of true faith. Ito yung ating binibigyan din, how faith affects our lives. Amen? How true faith affects our lives. So ang totoong pananampalataya, mayroong impluensya, may pinuproduce yan sa buhay natin. Meron niyang proof sa ating mga buhay. Amen? Sana, Je, yung ating headings, Je, how true faith affects our lives. Yan. Amen? So pag totoong pananampalataya, may affects yan. May pinuproduce yan sa buhay mo. At salamat sa salita ng Diyos kasi hindi tayo madideceive. Kasi this world is deceiving. Amen? Napaka-deceiving nitong mundo na ito. Kaya napakahalaga ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen? Napakahalaga ng to give time. Amen? Ito pong araw na ito ay holy for the Lord. Ibinigay ito. Actually, itong araw na ito, hindi lang siya yung per service, seconds. Ang araw na ito, buong araw na ito, actually, para ito sa Panginoon. Binigyan niya tayo ng Monday to Friday para maghanap buhay, magtrabaho para sa ating buhay at pamilya. And Saturday, kapatid, ay yan yung ating, tayo po'y nagre-relax na sa mga bagay na ginagawa sa mundo. Because we prepare our lives for tomorrow. Ito po yung araw na yan. Amen? Amen? Kasi pag ginamit natin tong araw na ito, once again, hindi ako manghihimin sabihin, tayo po'y nagiging magnanakaw sa Diyos kapag ginamit natin ito. Amen? At walang biyaya sa taong magnanakaw. Amen? Kaya hindi nakikita ng marami na bilang totoong mananampalataya, kaya pinag-usapan natin, totoong pananampalataya. Kung totoo kang mananampalataya, yun. So yung ating traffic lights ay talagang magandang, magandang guide sa atin yon. Yung kulay green is go yun. From Monday to Friday, go ka. Todo mo. Sabi ko nga doon sa iba talagang ka sa trabaho, huwag ka nang magpahinga kung gusto mo. Amen? Pero si Lord, gusto niya may kapahingahan tayo. Kaya meron tayong ganitong araw. Yung kapahingahan natin, hindi yung tulog, yung pahinga.
Yung sa presensya ng Panginoon, nagpupuri, nagbubulay, nakikinig ng salita ng Diyos, nakikipag-fellowship. Yan yung pahinga natin. Hindi yung pahinga na tulog. Amen? Nagiging busy tayo. Inilalaan natin yung araw na yan. Itong araw na ito sa Panginoon. Monday to Friday, magpakasipag ka, gawin mo yon. And Saturday, relax ka na. Yan yung kulay yellow. Yan yung slow. Hindi pwedeng mabilis ka dyan, kulay yellow na. Madidisgrasya ka. Makikita natin maraming buhay na sa simpleng bagay ay hindi nararanasan yung kaayusan. Kasi nga hindi sumusunod doon sa instruction. Yung traffic light is instruction yan eh. Sa buhay natin may apply natin yan. Yung green light is go. From Monday to Friday. But Saturday, slow ka na, dahan-dahan ka na. And then Sunday, that is the red light. Stop. Yun. Stop ka na dun sa mga bagay na walang kinalaman sa Panginoon. Mag-focus ka sa Panginoon. Yan ang normal na buhay. Yan ang tamang buhay. Amen? Nasa tama po ba ang ating buhay? Amen? Bilang totoong mananampalataya, yun ang tamang buhay. Yung traffic lights na yan ay magamit natin. And today, kapatid, once again, let's meditate this message, kapatid, about true faith, what it is and what it does. Amen? What is the evidences of true faith? What true faith affects our lives, kapatid? At ito yung number 1 na matutunan natin, na inaral natin noong nakaraan, kapatid. Ano yan? True faith made us worship God. Amen? Sa buhay ni Abel, kapatid, nakita natin. Dahil sa kanyang totoong pananampalataya sa Panginoon, amen, make us or make them worship God, kapatid. Amen? Siya po'y sumamba sa Panginoon. Amen? Yung sambang kinalugdan ng Panginoon. Kasi pag sinabing ito po, pananambahan, at sa pananambahan natin, nandun yung salita ng Diyos, we meditate the Word of God, we offer our sacrifice, at sa kanyang pagsamba, mabasa natin dyan, nag-offer siya, amen? At yung kanyang, dalawa silang magkapatid, amen? Parehong mananampalataya. Pero ang inihandog ni Abel ay kalugod-lugod sa Panginoon, yung isa hindi. Na nag-cause pa ng galit at puot, jealous, na naging dahilan na pinatay niya si si Abel. Amen? So nakita natin yung kanyang, ibig sabihin, ang kanyang naging handog sa Panginoon. Excellent sacrifice. So hindi po ito pong excellent sacrifice is bunga ng tunay na pananampalataya. Doon nalaman ang kanyang pananampalataya tunay. At makikita natin ang bunga ng kanyang tunay na pananampalataya. Nung siya'y nagsasakripisyo, naghahandog sa Panginoon. Excellent sacrifice. Kaya po natural yon, automatically sa isang totoong mananampalataya, ang kanyang mga handog sa Panginoon ay hindi basta handog. Ang kanyang sacrifice is excellent sacrifice. Natural po yan. Amen? Hindi na issue yan sa isang totoong mananampalataya. Talagang isa yan sa matutunan natin sa pag-aaral natin patungkol sa pananampalataya. How's your sacrifice? Amen? How's your offering? So hindi lang yan pinanses, yung buhay natin, ino-offer natin sa Panginoon yan. Paano mo ino-offer yan? Yan ba'y totally na kinukumit sa Panginoon, sinusurrender sa Panginoon? Yung ating bang paghahandog sa Panginoon, nagbibigay ng kaluguran, yung paglilingkod sa Panginoon. Yan. Yan ba'y paglilingkod? Amen? It is because of, hindi out of duty, not out of obligation, but out of love sa Panginoon. Because maliwanag, malinaw sa iyo kung gaano katindi pag-ibig ng Panginoon. Amen? Kaya po itong ginawa ni Abel, kapatid, sinusulat sa atin, nababasa natin in verse 4, by faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous. Itinuring siyang matuwid ng Panginoon. Sa mga handog pa lang. Ayun. Malalaman mong may totoong pananampalataya. Excellent. At yung kanyang handog, kapatid, itinuturing siyang matuwid. Ibang maghandog ang matuwid. Ang mga totoong nanampalataya sa Panginoon, he was considered righteous. Sa pagdampot nilang dalawa ni Abel at ni Cain, hindi naman yung competition. Natural na buhay nila araw-araw, pero nahayag sa salita ng Diyos. At nawala silang kaalam-alam na ngayon ito ay hanggang ngayon ipinakikita sa atin yung totoong pananampalataya ni Abel. Kung papaano siya naturally, kung papaano siya nag-aalay sa Panginoon. Naging mabangong samyo, kalugod-lugod, excellent sacrifice ang naibigay niya sa Panginoon.
Amen? At sabi doon, God testifying of His gift. Si Lord mismo ang saksi. Amen? So sa ating buhay. Amen? Amen? Bilang mananampalataya, as we offer everything, our lives, whatever, na inahandog natin sa Lord, huwag natin kakalimutan, si Lord ang ating dahilan at nakikita natin. Siya yung saksi. Siya yung witness sa atin. Hindi tao. Amen? Amen? The reason why, anumang ginagawa mo, we are doing it for God's glory. Amen? Ginagawa mo yun kasi meron kang saksi. At hindi tao ang ginagamit mong saksi, si Lord mismo. Amen? Alam ni Lord ang mga sitwasyon natin. May mga sitwasyon at kondisyon tayo. Pero pagdating sa mga paghahandog, anumang kondisyon at sitwasyon ng ating buhay, excellent before God. Amen? Because, yun, of true faith. Yan ang napakahalaga. Amen? Sabi ko nga itong panahon natin ngayon, we are not in the beginning, in the middle, but we are in the end times or last minutes. Amen? So hindi biro ang mga sitwasyon ngayon. Itong panahon natin ngayon, baka hindi natin alam. Amen? Nakita natin ang COVID-19. It's not an accident. Kasi yan ang kapanahunan natin ngayon. Yan ang season natin ngayon. Nasa season tayo ng mga supernatural, mga bagay na hindi akalain, mga imposibleng bagay na mangyayari. Yun. Kaya napakahalaga doon po nababalyo yung the importance of true faith. Amen. See to it. Kasi marami pa tayong pwedeng maranasang crisis sa buhay na ito, lalo sa panahon natin ngayon. But sabi ko nga nung nakaraan, be sure na ikaw ay nasa tunay na pananampalataya. Amen? Sa panahon ng mga crisis na ito. Amen? Kaya hindi po biro yung ating panahon. Amen? Kaya ngayon pa lang, mabalyo natin kung gaano kahalaga ang pagkakaupo mo ngayon. At nakikinig ka ng salita ng Diyos. At salamat sa Panginoon. Amen? Hindi tayo natangay sa kabisihan ng mundo, sa kabila ng ating mga kapaguran, very busy world, but you choose. Amen? Pinili mo na nandito ka ngayon. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord sa ginawa niya sa buhay mo? Hallelujah! Amen? Minsan hindi natin nakikita yun that God is working sa buhay mo. The reason why you are here. Kasi si Lord may ginagawa sa buhay mo. He convinced you. It's better to go to church. It's better to hear the word of God. It's better to worship God. Amen? Hindi masamang magsaya. Pero sa oras na ito, saan ka magsasaya? Yun, sa presensya ng Panginoon. Ka magsasaya, pinakamagandang pagsasaya sa presensya ng Panginoon. Kaya sabi diyan, kapatid, true faith made us worship God. Yan ang nangyari kay Enoch at yan din ang nais ni Lord. Pinapakita sa atin ng Panginoon dahil sa ating tunay na pananampalataya tulad sa buhay ni Enoch, made us worship God. Ibig sabihin, yan ang pinuproduce ng tunay na pananampalataya, kapatid. Amen? Piniprepare niya tayo sa tunay na pagsamba. Sabi diyan, something wrong with the life that does not worship. Amen? Kaya kung ikay totoong mananampalataya, may problema tayo sa buhay kapag wala tayong pagsamba sa Panginoon. There is something wrong. Amen? So dapat maayos natin yung mali. Amen? Maipatama natin kung ano yung mga mali na yan. Bakit hindi nakakapag-worship tayo at ang ating pamilya? There is something wrong sa buhay kung sinasabi natin na tayo mananampalataya at naniniwala. Sabi ko nga kanina, pag tinanong mo ang tao ngayon, they have faith. Why they don't worship? Yun, bakit hindi sumasamba? Kaya nga ngayon, umaga, makita natin why you are here. Ayan. Dito tayo para sumamba. Amen? Sabihin, yun. Pag may tunay tayong pananampalataya, yan po ang mag-prepare sa atin, yan po ang pinuproduce ng tunay na pananampalataya sa Panginoon. Namumuhay tayo sa mundong ito na may pagsamba sa Diyos. Marami ngayon, atong araw na ito, nagsasaya pero hindi para sa Panginoon. They don't worship God. Amen? At nakita natin yung ating buhay ngayon, nandito tayo. Because ito ngayon, maunawaan natin, there is something wrong with the life that does not worship, and true faith looks opportunity to worship. Pag mayroon ka niyan, made us worship God. Ibig sabihin, true faith makes, sabihin, ikaw mismo ay gumagawa ng paraan. You give time. You give time. You give opportunity to worship. You wish. Amen. Dinidesire po ang araw na ito. Pag mayroon ka nito, dinidesire mo ito. Amen. True faith looks, kapatid. Wish. Ayan. Strive. Opportunity to worship. Kaya pwedeng
pwedeng sa panahon natin ngayon, kung minsan pag sinabi ng boss sa trabaho, mag-overtime ka, so talagang wala kang nagawa, nakapag-overtime ka. Pero dahil sa totoong pananampalataya, through faith, strive opportunity to worship. Kaya kahit mabigat, mahirap ang kondisyon mo ngayon, you worship God. Amen? Amen? Nakita niyo po yon? Kaya kahabag-habag, kawawa ang taong walang totoong pananampalataya sa Panginoon. Kawawa ang taong walang pananampalataya sa Panginoon. Kasi talagang hindi natin magagawa ang totoong pagsamba. Amen? And ito po yung pangalawa natin ngayong umaga, kapatid, na pag-aaralan, kapatid, sa araw na ito. Amen? The evidences of true faith. Amen? How true faith affects our lives. Number 2, ito po yung una na naging effect, kapatid, sa buhay ni Abel. True faith made us worship God. Maging sa buhay natin, at yan din ang nais na ba. Ito yung number 2. True faith made us walk with God. Kapag tayo daw po may totoong pananampalataya, itong true faith na ito sa pananampalataya sa Panginoon, sa Diyos, kapatid, establish. Yan ang nagbibuild sa atin. Yan ang nagpiprepare sa atin. Yan ang nagpuproduce sa atin. To walk with God, kapatid, lumalakad kasama ang Panginoon. Namumuhay at lumalakad kasama ang Diyos. Yan po ang buhay, kapatid, ni Enoch. Amen. Siya po'y namumuhay sa mundo, sa panahon natin ngayon. Napakahalaga niyan. Siguraduhin natin na tayo namumuhay ayon sa tunay na pananampalataya, kapatid, kasi sasamahan tayo ng Diyos. Kasama mo ang Diyos. At yan po ang pinaka-importante sa panahon natin ngayon. Di ba? Ngayon makikita natin, ang daming nangyayari. Ang daming great losses ang nararanasan. Pagkatalo, failure, amen? Kawalan, maraming nawala. Hindi lang mahal sa buhay, trabaho, amen? Maraming mga sitwasyon ngayon, amen? Na nangyayari, kapatid, but importante, amen? Yung meron ka totoong pananampalataya, lumalakad ka na kasama ang Panginoon. Amen? Amen? Kasi very dangerous yung panahon natin ngayon. Marami ang nawawalan ng pag-asa. Amen? Amen? Marami. Sabi ko nga, kay Noah pala, makikita natin, sa haba ng taon na nagbabahagi si Noah, talagang napakatigas ng ulo ng isang tao. Talagang napakatigas ng puso ng isang tao. Talagang mapapahamak ang tao kapag hindi na-plowed yung soil na yan, kapatid. Kapag hindi na-purify, nalinis, amen, ang puso. Amen. So ang pananampalataya sa Panginoon na tunay, kapatid, ay nagiging sanhin ng malinis na ating puso. Amen. Kaya po ito tinuturo sa atin ngayong umaga. Minsan pa, faith made us walk with God. Kapatid, basahin ko lang uli yung verse 4 hanggang 6. Para mas ma-enjoy natin. By faith, Abel offered to God more excellent sacrifice than Cain, through which he obtains witness that he was righteous, God testifying of its gifts, and through it, he being dead still speak, kapatid. And sabi niya, by faith, Enoch was taken away so that he did not see death and was not found because God has taken him. For before he was taken, he had this testimony that he pleased God. At itong verse 6, may kinalaman po ito sa buhay din niya. But without faith, it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is a rewarder of those who diligently seek him, kapatid. Ano pong tinuturo sa atin, kapatid? True faith made us walk with God, kapatid. Sabi po dito, true faith is very important attribute to positive thinking. Amen? Unang-una, kapatid, ito sa panahon natin ngayon, amen? Kapag tayo daw po ay tunay na nampalataya sa Panginoon, we are walking with God, sinasamahan tayo ng Diyos, kasama mo ang Diyos, kapatid. At ulitin ko po ulit, sabi, yan po ay kasabihan, noon pa man, Lord, pag hindi mo kami sinamahan, ay hindi kami magtatagumpay. Hindi na kami tutuloy. Sa buhay mo ngayon, kung hindi tayo sasamahan ng Panginoon, amen, walang mangyayari sa atin. Amen? Kaya ng panahon noon ay hindi na sila tumutuloy pag hindi sila sinasamahan ni Lord. Amen? Walang halaga. Amen? Useless ang buhay. Kawawa ang buhay mo. Natin, kapag tayo namumuhay na hindi tayo sinasamahan ng Panginoon.
Amen? So napakahalaga ng totoong pananampalataya sa Panginoon. Dahil diyan, sinasamahan tayo ng ating Panginoon. And true faith is very important attribute, kapatid. Amen? Yan po ay napakahalagang character and quality to positive thinking sa panahon ngayon. Napakahalaga. Amen? Kaya pag wala yung totoong pananampalataya sa Panginoon, makita natin, ang kaisipan ay negatibo. Napakahirap na tayo po ay negatibo ang kaisipan. Bakit ganun kahalaga? Ano ang kahalagahan ng tunay na pananampalataya? It will produce sa atin. Amen? Ito po ay nagbibigay sa atin ng good and clear thinking, kapatid. Magandang paghatol, amen? Magandang opinion, magandang maayos na kaisipan, positibong kaisipan. Madalas kong sabihin noon yun, don't be negative because it will rob your victory. Amen? Ibig sabihin, gaano kahalaga ang positibong kaisipan? Magtatagumpay ka. Amen? Napakahirap. Hindi tayo magtatagumpay kapag negatibo. So, ang totoong pananampalataya, kapatid, yan po ay dahilan ng pagsama ng Diyos at ito po ang dinudulot niyan sa atin, positive thinking. Amen? True faith is very important. Attribute to positive thinking. Sa panahon natin ngayon, yun. Kumusta po ang ating kaisipan? Amen? Kumusta po ang ating mga opinion sa mga sitwasyon ng bawat isa sa atin, sa ating kalagayan sa panahon natin ngayon? Amen? Do we have a good and clear, amen, thinking? Amen? Mentally. Amen? Maraming hindi naiintindihan ang panahon ngayon. Nabibigatan sa mga sitwasyon. Nagiging negatibo dahil sa mga sitwasyon. So, ganun kahalaga ang pananampalataya. Kaya nga, when crisis come, nasa crisis ang ating mundo ngayon dahil nasa end times tayo eh. Amen? So, see to it. Be sure na ikaw at ako ay mayroong tunay na pananampalataya sa Panginoon. Amen? Napakahalaga niyan ngayon, kapatid, sa ating buhay ng totoong pananampalataya. Kasi ang totoong pananampalataya, diyan tayo sa samahan ng Panginoon. Amen? At ito po yung ebidensya, amen, na ikaw ay totoong mananampalataya kasi nararamdaman mo ang pagsama ng Panginoon. Taglay mo yung positibong kaisipan. Sa negative world, kapatid, napaka-negatibo ang ating mundo. But it is because of true faith, sinasamahan tayo ng Panginoon at the same time, yan po nagbibigay sa atin ng positibong kaisipan. Kaya wag mong hayaan mawala ka sa positibong kaisipan. Amen? Nakita natin doon na manatili tayo, magtiwala tayo ng lubos sa Panginoon. Amen? Let's value. Sabi nga, dahil sinabi mo, it is written, we must value God's word. Amen? Kailangan patuloy tayong magkaroon ng uhaw. Amen? Sa pag-meditate, sa pagpapalago sa salita ng Panginoon. Kasi napakahalaga ng totoong pananampalataya. Pinatitibay niya yung ating totoong pananampalataya sa Diyos. At nagdudulot siya sa atin ng positive thinking. Napakahalaga. Pag hindi positibo, amen, ninanakaw ang ating tagumpay pag wala tayo nitong positibong kaisipan. Di ba? Amen? At ito pa, sabi diyan, kapatid, true faith is having the courage to let God have complete control. Amen? Gaano kahalaga ang totoong pananampalataya? Nagkakaroon tayo ng courage, ng tapang to let God have complete control. Pinibigay natin ang full control sa Panginoon. Kasi, ulitin ko ulit. Amen? Kasi mga susunod pa natin, bibigyan diin yun eh. Patungkol sa mga supernatural. Amen? Kasi sabi ng salita ng Panginoon, God will shake the earth, even the heaven. At yan ang pinakamatindi kapag kasinyik, pati langit. Amen? Nakakagulantang yan, kapatid. Kaya pag nangyari yan, yun, napakahalaga nitong pinag-aaralan natin. Nandun tayo sa tunay na pananampalataya sa Panginoon. Meron tayong positibong kaisipan at meron tayong courage to let God have complete control. Amen? Binibigay natin. Naniniwala tayo, nagtitiwala tayo na kapag si Lord ang nag-control, amen, binibigay natin ang full control sa ating Panginoon. Amen? Sabi nga, if we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, as our Lord, amen, we accept Him as our Master. Siya ang driver, amen, siya ang masusunod. Amen? Let's give God the full control. Amen? So, true faith is having the courage. Amen? Yan po nagbibigay sa atin ng courage, kapatid. Amen? To give God the full control ng ating buhay. Pag si Lord ang nag-control, amen, nating tawari. Pag tayo nag-control ng ating buhay, yun, malalagay muna tayo sa negatibong kaisipan, amen, unti-unting masasayang ang mga salita. Amen? Kaya napakahalaga po ng patuloy na paglago sa salita ng Panginoon sa pagkakilala sa Panginoon. Amen? True faith is looking at the impossible and knowing that God
will not fail you. Ito po tinuturo sa atin. Amen? Kung gaano kahalaga yung totoong pananampalataya. Hindi lamang siya nagbibigay ng positive thinking, hindi lamang siya nagbibigay ng courage to let God have complete control. Amen? True faith is looking, kapatid, amen, at the impossible. When we say impossible, very difficult, hopeless. Amen? Amen? May mga sitwasyon tayo na mga imposible, mga hopeless situation. Meron tayong mga difficult situation. True faith is looking the impossible and knowing, naniniwala siya. Kahit doon sa mga hopeless situation na meron siya, hopeless future, hopeless or difficult situation, kapatid, and knowing that God will not fail you. Dahil sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon, alam mo na hindi ka bibiguin ng Panginoon. Amen? Nakita po natin, ganun kahalaga ang may totoong pananampalataya sa Panginoon. Tayo ay nagiging positibo, kaisipan at may courage tayo. Yun yung importante sa totoong pananampalataya. Binibigay natin ang full control sa Panginoon. At the same time, naniniwala tayo. Amen? Kahit mahirap, yung may kinakaharap tayong mahirap na sitwasyon, kapatid, we know that God will not fail us. Amen? Palapakan natin si Lord, kapatid, sa bagay na yan. Amen? Hallelujah! Amen? Kaya po ang sabi ng salita ng Diyos, Enoch, kapatid, Enoch walked with God. According to Genesis 5:22. Basahin ko po yung verse na yan, kapatid. Genesis 5:22. Sa Tagalog ko na lang siya babasahin. 300 taong pang nabubuhay si Enoch na kasama ang Diyos. Ulitin ko po. 300 taon pang namuhay si Enoch na kasama ang Diyos at nagkaroon ng iba pang mga anak. Umabot siya ng 360 taon. 365 years. Umabot siya doon sa ganong edad. At sa buong panahong iyon ay namuhay siyang kasama ng Diyos. Amen. Ang haba ng kanyang pamumuhay na kasama ang Diyos. Ano pong sabi? Pagkatapos nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Amen. So, alam natin na hindi na dumaan sa kamatayan si Enoch. Amen? Amen? So, isang bagay na kinatatakutan ng marami. Di ba? Amen? Alam niyo po, mayroon akong Bible study. Sabi ko, Lord, salamat sa Bible study na mayroon ako. Isang pamilya, tapos hindi ko alam, biglang naging salamat. Isinare ko sa kanila ang patungkol sa the importance ng pagtitiwala sa Panginoon. Pag nagtiwala ka sa Panginoon, meron kasi tayong assurance. Very important yun. At yung isang bata, magsi-16 years old na pala siya, anak nung may-ari nung restaurant na binabible studyhan ko. Sabi niya, natatakot po ako. Iyak sa grabe iyak niya. Nakikita ko si Jerry kapag umiyak na mayroong kinakarap o may nararanasan, talagang yung alam mo yun, mayroong iyak na nakakahabag eh. Amen? Sabi niya, natatakot po ako pag nawala si mama. Sabi niya gano'n. Yung pala, may nakita siya doon sa kalsada, na nagtitinda ng isda, nasagasaan nung araw na yun, yung Friday. Patay talaga. Alam, nabalitaan niya yan. Diyan po sa Dasmatri. Kaya ngayon, matindi ang ano sa kanya. Ampir. Natatakot siya. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon na ito ngayon, napakahalaga nito. Itong patungkol sa pagtitiwala sa Panginoon. There is assurance pag nagtiwala tayo sa Panginoon. Ano ba yung assurance na yun? Sa buhay mo, your life safe and secured. Amen? Pag ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, ang buhay mo, safe and secured. Pangalawa, your inheritance, yung mga kayamanan, pagpapala mo, pamilya, whatever, trabaho, amen? Safe and secured. Amen? Kaya matutunan po natin yan. Yan po yung maalala natin. Na kapag ikaw at ako'y nagtiwala sa Panginoon, there is assurance in 3 things. Doon sa isinyer ko. Our life, our inheritance, safe and secured. Amen. Yan ay ligtas. Safe and secured yan. Yung last in yung ating future. Our future is safe and secured. Amen? Kaya wag tayong sasabay sa mundong ito. Ang makamundong tao na hindi nagtitiwala sa Panginoon, takot na takot yan sa kanyang kinabukasan. Amen? Amen? Nag-aalala sa kanyang kinabukasan, sa kanyang mga inheritance, sa kanyang buhay, nag-aalala siya. Amen? So, naipalatandaan na hindi nagtitiwala sa Panginoon. Amen? So, napakasarap ang pagtitiwala sa Panginoon. There is assurance in our life, in our inheritance, in our future. Safe and secured. Palagpakan mo, kapatid, si Lord sa bagay na yan.
Amen? Na kapag tayo po ay talaga nagtitiwala sa Panginoon, ito po si Enoch, ang haba. Amen? Pag tinignan natin, pag tayo po ay mababaw sa Panginoon at hindi masyadong malawak, parang ang boring ang dating niyan. Di ba? Kasi maraming konsepto, maraming kaisipan, maraming mga nai-impluwensya na kapag ka ikaw ay Kristiyano, yun. Pero ang totoo, yan ang pinakamasayang buhay. Yung Kristiyano, hinanampalatayang totoo sa Panginoon, sinasamahan ng Diyos. Kaya nakita natin ang buhay niya. Amen? Napakahaba ng buhay. Amen? Kapag tayo ay, di ba, mahaba ang buhay. Kapag tayo sinasamahan ng Diyos. Amen? Kasi protektado ka ng Diyos eh. Kaya napakahalaga ng salita talaga ng Diyos na minsan nakakalimutan natin eh. Ang mga Israel, ang Zion, ang Israel ay, sabi ng Panginoon, ang Israel ay napapaligiran ng bundok. Ano ibig sabihin nun? Matibay ang Israel, ang mga anak ng Diyos. Sino man nagtitiwala sa Panginoon, parang Israel. It's like a Zion, napapaligiran ng protektado ng Panginoon. Amen? Hindi ka dapat matakot. Amen? Alisin natin ang takot. Amen? Kaya nga sinabi ko doon sa bata, kailangan mawala yung takot mo. Opposite niyan is faith. Paghariin mo yung pananampalataya sa Panginoon para ang fear mawala. Hanggat hindi naghahari ang pagtitiwala pananalig sa Panginoon, hindi mawawala yung fear. Fear is a ghost. Talagang matatakot tayo sa buhay na ito. Magiging negatibo ang ating kaisipan. Mawawalan tayo ng courage para to give God full control sa mga sitwasyon natin. At hindi tayo hahanap. Sabi diyan, true faith is looking the impossible. Hindi tayo maniniwala na hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Kaya napakahalaga po nun. Amen? At ito, nakita natin si Enoch. Siya po ay walk with God, kapatid. Namuhay siya kasama ang Panginoon sa haba, 365 years. Kasama niya ang Diyos. Amen? Sa atin na nakakarinig ng salita natin, alam natin kung gaano kasarap yun. Hindi biro yung buhay na yon. Maraming mananampalataya na hindi ganun ang sitwasyon ng buhay, na sinasamahan siya ng Diyos. Amen? Pero it is true na talagang si Lord kung papaano siya nalulugod sa isang lubos na nagtitiwala sa Kanya. Sinasamahan niya, napakahaba ng buhay niya. Amen? Enoch walk with God, kapatid. Amen? At kaya ano po tinuturo niya sa atin? How our walk will be changed if we trust in Christ. Ngayon po, tayo nagtitiwala sa Panginoon, sa ating pananampalataya sa Panginoong Kristo, dahil sa pag-ibig ng Diyos, siya ay nagkatawang tao sa katauhan ni Kristo, at sa ating pananampalataya. Sabi nga, Jesus is the way, the truth, and the life. At sa ating pananampalataya kay Kristo, ito yung tanong, how our walk will be changed. Paano po ba nabago ang ating buhay? Ang ating pamumuhay nung tayo nagtitiwala sa Panginoon? Meron po bang pagbabago sa buhay mo? Amen? Sa buhay ng bawat isa sa ating pong pagtitiwala sa Panginoon. Amen? So araw-araw ng ating buhay, marami tayong kinakaharap. Sometimes we fail. Sometimes we do mistake. Amen? We are defeated. Amen? Pero kung ikaw ay totoong mananampalataya sa Panginoon, kasi we are not exempted sa mga trials and troubles. At hindi lagi tayong nananalo. Dumadaan din tayo sa mga, amen? But makita natin, yun, even yung mga sufferings na yan na pagdadaanan natin. Sabi nga dyan mamaya, it will cause us joy. Nagdudulot pa rin ng kagalakan. Yung nararaanan nating mga sufferings na napakahirap na sitwasyon. Somehow, it will bring us joy sa buhay natin dahil tayo patuloy na nagtitiwala sa Panginoon. Kaya, according to 2 Corinthians 5:17, ano bang sabi dyan, kapatid? Therefore, if anyone is in Christ, is a new creation. The old has gone and the new has come. Pag ikaw, according to the word of God, kaya importante yung kanta natin kanina, dahil sinabi mo, yun. Isa sa sinabi ng Panginoon, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Yung dating pagkatao natin, aalisin talaga ng Panginoon yan. Amen. Mawawala talaga yan. Amen. Kaya napakahalaga nung paglakad sa tunay na pananampalataya. Magpatuloy tayo doon. Pilit man tayong masakin ng kaaway at alisin tayo doon sa totoong pananampalataya. God wants us to walk by faith, kapatid. Amen? Kasi nandun ang pagsama niya. Napakahalagang mamuhay na kasama ng Diyos. And one day, tatandaan niyo po yan, heaven and earth will pass away. Ang mga bagay, kapatid, na hindi eternal, isa yung mga bagay na karamihan sa ating buhay, sa ating patuloy na paglakad sa Panginoon, kasama ang Diyos sa totoong pagnanampalataya, isang araw mawawala. Amen.
mawawala yung mga bagay na hindi sa Panginoon sa buhay natin. Amen? So minsan sa buhay natin, as of now, marami pang mga bagay na balakid sa atin at sa ating buhay. As we walk sa totoong pananampalataya sa Panginoon, sa pagsama ng Panginoon, kapatid, isa yun sa nararanasan natin. Time will come. Everything that not pleasing before God, amen, tatanggalin niya yung kapatid. Amen? Kasi nalalaglag yun. Amen? Kaya may shakening. Hindi lang sa ating mundo, maging sa kalangitan, maging sa ating buhay. Amen? Kaya si Lord may ginagawang shakening. At yung shakening na yun, to destroy what is, temporary. Amen? Kaya yung mga eternal sa buhay natin, yun ang mananatili. Amen? Kaya ganun kahalaga sa buhay natin, ano bang effect nito sa atin? Ano ba ang result, kapatid? Ano ba ang evidences, kapatid? Ano ba ang impluensya? Ano ba ang proof? Amen? Na makikita natin. Talagang, sabi nga doon, they are considered righteous before God. Amen? Winawasak ng Diyos. Kaya sa buhay mo ngayon, sa ating pamumuhay, somehow there are many things na talagang destructive. Amen? Patuloy tayo magtiwala sa Panginoon. Amen? Lakaran natin to. God wants us to walk. Amen? Magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya sa Panginoon. At sa patuloy nating, sabi nga doon, ano ba yung effect sa atin ng ating pananampalataya sa Panginoon? It will make us worship, it will make us walk with God, kapatid. Kaya habang ginagawa natin yung pagsamba sa Panginoon, kapatid, at paglakad na kasama ang Diyos, because we trust God truly, kapatid, time will come. Amen? God will purify, will sanctify yung mga buhay natin. Amen? Kaya lahat ng mga balakid sa buhay natin, time will come. Makakalas po yan, kapatid. When God shake, yung kaya ang shakening is very important. There is shakening sa buhay, sa ating mundo, sa kalangitan. Ayan. Lalo sa last days, matindi yan. Kaya po, maasahan natin itong true faith, kapatid. Totoong pananampalataya sa Panginoon. Merong magandang effect yan sa atin. Merong magandang impluensya, result sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya huwag tayong padadala sa takbo ng mundong ito. Amen? Patuloy tayong, maging clear sa atin ngayong umaga. Ang pinakamahalaga ay mamuhay sa pagtitiwala sa Panginoon. Itodo natin ang pagtitiwala. Do not doubt, kapatid. Huwag ka mag-alinlangan sa ating Panginoon. Kaya patuloy tayong magtitiwala sa Panginoon. Kaya yan ang tanong sa atin. How our walk will be changed if we trust God. Amen? Naaalis yan. Everything that not pleasing before God, aalisin ng Diyos yan. Amen? The old has gone. Amen? And the new has come. Amen? Kaya patuloy tayong mamuhay sa pagtitiwala sa Panginoon, kapatid. At binabago niyan, gradually, araw-araw, yung buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Palapakan natin si Lord, kapatid, sa bagay na yan. Amen? Kaya sabi diyan, kapatid, Enoch, please God, nalugod sa kanya ang Panginoon. Binigyan niya ng kaluguran ng Panginoon sa kanyang pamumuhay dahil siya po'y lubos na nagtitiwala sa Panginoon. And sabi diyan, can that be said of your life? Amen? Yan din po ba masasabi natin sa ating buhay? Na ang buhay natin ngayon, tulad ni Enoch, ay kalugod-lugod po ba sa Panginoon? Amen? Ulitin ko po, true faith made us walk with God. Kinalugdan siya ng Panginoon, kaya po siya sinasamahan ng Diyos. Kaya pag totoo at lubos ang ating pananampalataya, if we trust God, we trust in His Word. Amen? Kaya pag nagtiwala tayo sa Diyos, nagtitiwala tayo sa Kanyang salita. Pag nagtiwala tayo sa Kanya, sumusunod tayo sa Kanya. Amen? At makita natin, sinasamahan ng Diyos dahil kinalulugdan siya. At kaya yan ang tanong, can that be said of your life? Masasabi din po ba natin sa ating buhay ngayon na ikaw at ako ay kalugod-lugod sa Panginoon? Kaya sabi diyan, is God pleased with the places you choose for recreation? Ngayon po, matindi, dahil sa lockdown, sa hirap ng sitwasyon ngayon, marami po ang recreation, nagsasaya, nag-i-enjoy sa buhay. Pero ang tanong, is God pleased with the places you choose? Amen? Amen? Kasi mayroong mga lugar o pinipiling pagsasaya na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Hindi masamang magsaya. Pero kung ang pagsasaya mo, kapatid, ay hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Yun, kapatid. Amen? So si Enoch po, amen, sa kanyang buhay, siya po'y kinalugdan ng Diyos at yan din po ang nais ng Panginoon sa buhay natin. Kaya ito yung mga tanong, is God pleased? Yan. Is God pleased with the places you choose, kapatid? Amen? Si Lord ba ay natutuwa doon sa mga lugar na
kung saan tayo ay nagsasaya, yung pag-i-enjoy natin, hindi masama ang magsaya. But see to it na yan ay nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. May sabi nga do it for God's glory. Baka tayo lang, baka hindi si Lord. Amen? Kaya tandaan natin yan. And sabi diyan, kapatid, is God pleased with the books you read? Yun. Sa mga binabasa natin, of course, tayo, di ba? Baka nababasa natin ang maraming books, pero ang Bible ay hindi. Amen? So binigyan tayo ng salita ng Diyos. Bible is a map. Amen? Para makarating tayo dun sa ating paroroonan, hindi tayo maligaw. Amen? Let's value God's word, kapatid, sapagkat yan ay nagiging ilaw natin, nagiging gabay natin sa ating pamumuhay. Amen? Hindi lang sa mga books, doon sa mga, sa mga movie, di ba? Nanonood ng mga movies. Yung bang movies na pinapanood natin ay kalugod-lugod sa Panginoon, very important po yun. Amen? Kasi may mga movies na, pandaraya ng kaaway, di ba? Yung mga games, di ba? Mga games ngayon. Ano ba yung mga, kasi hindi kasi ako naglalaro talaga ng mga ganong klaseng games Simulat sa pool Amen? Talagang yan isa sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Talagang wala akong kahilig-hiling. Kahit na sabihin na nagsasaya lang naman, naglilibang. Pwede naman maglibang pero is God pleased with the places you choose? Ayun. Baka nagpiprepare sa atin, lalo sa kabataan, di ba? Yung mga pag hinahayaan lang sa mga gadget na ang pinapanood ay puro away, labanan. Hindi yun. Ayaw ni Lord ng gulo. Gusto ni Lord, let's pursue peace. So minsan ang kabataan natitrain, kaya ang mga bata ngayon wild kasi yung kanilang pinapanood. Amen? Yung kanilang pagsasaya. Nakita ng magulang, nagsasaya, pero dapat yung pag nagsasaya, yung pinagkakasiyahan ay dapat nakalulugod sa Panginoon. Amen? Yung mga books, yung mga pinapanood natin, yun. Basa-basa din. Amen? Napakahalaga ng salita ng Diyos. Hindi naman masamang bumasa. May mga dyaryo na kailangan impormasyon. Meron ganun Pero see to it na nababasa natin una sa lahat ng salita ng Panginoon. Amen? Ano pa? Amen? Can that be said of your life, kapatid? Is God pleased with the words that you speak? Yun. Sa mga salitang sinasabi. Amen? Yung ating ba mga salita, yan po ba ay... sabi nga doon, yan po bang mga sinasabi? Yan po ay mga pinuproklama? Yan ba ay kalugod-lugod sa Panginoon? Amen? Yan ba ay yung mga pinapublish, di ba? Sa cellphone. Amen? I-check natin yon. Yan ba ay, very important yan Amen? Bilang totoong nanampalataya, nais ng Diyos na tayo samahan niya, kapatid. Kaya namumuhay tayo ng kalugod-lugod sa Panginoon. At sinasamahan tayo ng Panginoon. Kaya ito po mga bagay na ito, i-check natin. Ibig sabihin, ito ay natural to, ginagawa natin yan. We want ng recreation. Maraming gusto magsaya ngayon. Maraming, nagbabasa. At maraming ngayon, at bawat salita, see to it na yung mga sinasabi natin. So speak the gospel. Kaya tayo, pag tinignan natin, meron talaga tayong dapat gawin We need to speak about the gospel. Amen. We need to read the books of all books. Amen. The holy books of God's Word. Amen. We need to recreation, the recreation that will strengthen our faith, that will build the relationship sa Panginoon. Amen. Ano pa? Ito. Is God pleased with the plans you have for the future? Maraming nagpaplano para sa kinabukasan. When we say plans, kapatid, is God pleased with the procedure doon sa ginugusto natin, doon sa mga sistema, you have for the future, kapatid, ano ba yung mga pinaplano natin, yan ba ay kasakaparaanan ng Panginoon? Yan ba ay, sabi nga doon, ay merong nagbibigay, merong magandang outlook, o nagbibigay sa atin ng magandang kinabukasan. So, see to it, kaya chinecheck natin yan, kapatid. Yung mga bagay na ito, can that be said of your life na sa lahat ng ginagawa natin, sa ating mga recreation, sa ating reading of the books, sa ating mga pananalita, sa ating mga plano, ano ba yung mga plano na yan? Yan ba'y kalugod-lugod sa ating Panginoon? Amen? Sabi diyan, kapatid, the fruit of the Spirit is the sign of true faith and true walk with God. Bilang mananampalataya ni Kristo, binigay sa atin ang Espiritu ng Diyos, at ang Espiritu na yan ng Diyos, may namumunga. Amen? So ano ba yung bunga according to Galatians? Di ba? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faith, and self-control. Amen? O faith, gentleness, and self-control.
So yan po yung the fruit of the Spirit ng Panginoon. Nakikita ba natin yung bunga na yan sa buhay natin? Because the fruit of the Spirit is the sign. It's a mark of true faith and true walk with God. Kaya malalaman mo yung totoong nanampalataya sa Panginoon at lumalakad kasama ang Diyos. The love, the joy, the peace sa tindi ng ating sitwasyon ngayon, sa mga nararanasan ngayon, but still, mayroong tunay na kagalakan. Amen? May tunay na kapayapaan. Amen? May kindness, may goodness, hindi nawawala yan. Amen? Kasi ngayon, talagang marami ngayon. Nasisira yung goodness and kindness. It is because of the situation. Amen? Dahil sa mga pangangailangan. Di ba? Yung gentleness, self-control. Kaya salamat dyan. Yan po yung magandang paalala sa atin. Kapag tayo lumalakad sa tunay na pananampalataya, sasamahan tayo ng Panginoon. At ito po, makikita natin itong mga bunga na ito sa ating buhay. Amen? Na nagbibigay sa atin ng katagumpay. Of course, hindi lang yan ang bunga. The character is even the souls. Kapag tayo po ay, one of the fruits of the Holy Spirit, tayo po ay nagbubunga. Tayo ay nakakapagdala ng kaluluwa sa Panginoon. We value souls. Amen? Yan man ay kaibigan, kasamahan sa trabaho. Talagang we desire na madala sila sa Panginoon. Kasi naintindihan mo yun kung gaano kaganda. Amen? Napakaganda ng kondisyon at sitwasyon ng ating buhay kapag tayo lubos na nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Nai-enjoy natin na kahit na ito sa mundo, sa panahon natin ngayon, marami pong talagang hindi alam. Maraming nagulantang sa panahon natin ngayon. At sabi nga nung iba, hindi pa tapos. Amen? May marami pang effects itong COVID-19 sa panahon natin ngayon. Doon lang sa vaccine. Lunas yun, pero nakita natin, yan ay kinatatakutan ng marami. Amen? Makikita po natin kung gaano kahalaga yung pananampalatayan tunay sa Panginoon at itong tunay na pananampalataya sa Panginoon, kapatid, true faith made us worship God, true faith made us walk with God. Kapatid, lumalakad tayo. At tayo po, anuman ang ating ginagawa. At ito po makikita natin, ang bunga ng banal na Espiritu, kapatid, is a mark, kapatid, is a sign ng totoong pananampalataya. Kaya pag nakikita natin sa kabila ngayon, maraming malungkot ngayon Pero one of the fruit of the Holy Spirit is joy. Ayan. There is peace. Amen? Pag tinignan mo yung mundo maraming nagsasarang kampanya. Maraming, di ba? Kung sa mga teacher, baka isang araw, paano magturo? Ngayon, nakakapagturo kasi may online. Isa sa mga shakening sa mundo, yung langit. Pag na-shake ang mundo, yung mga satellite natin, pwedeng bumagsak. Paano pa makapagturo kung wala ng satellite? Do we see? Ayun. Kaya ayun, pag tayo po yung nasa totoong pananampalataya, makikita natin yon. Nakakatakot yung mga pwedeng dumating. Yan yung mga matinding crisis. Di ba? Nakita natin somehow na maraming pinagmamalaki ang tao na ito na pwedeng isang araw, wala yan. Isipin niyo po yon sa atin, sa mga teachers. Ngayon, nakita natin, teacher, praise God, buti merong online, di ba? Pag dumating yung ganong klaseng, nakita niyo po yon. But ito pa yung tinuturo, see to it. When crisis come, amen? Amen? Tayo po ay nasa tunay na pananampalataya sa Panginoon. Makikita natin yung protection nun sa atin. Hindi natin pwedeng ipagmalaki yung mga bagay sa mundong ito. Yung relasyon natin sa Diyos, pananampalataya sa Panginoon, sabi ko nga kanina, your life, your inheritance, your future is safe and secured. Dahil sa ating pagtitiwala sa Panginoon. Kaya ito po, let's value our faith. Patuloy natin palaguin yung totoong pananampalataya natin sa Panginoon sa pamagitan ng pagpapalalim, pagpapalawak ng pagkakilala sa ating Panginoong Yesus. Na siyang nagdiging dahilan na nagdudulot sa atin ng banal na pagkatakot na nagwawasak ng lahat ng karumihan at pangit sa buhay mo. To make us holy before God. Amen? Palapakan po natin si Lord dyan, kapatid. Amen? So tandaan po natin, kapatid, ang banal na Espiritu, alam na ng maraming mananampalataya yan, that we receive the Holy Spirit, but there is a fruit, and the fruit is the mark, it's the sign of true faith and true walk with God na talagang lumalakad tayo kasama ang Diyos. God has a perfect plan for us, kapatid. He never does it all at once. Amen? So, yan sa ating pagtitiwala, tunay na pananampalataya, God has a plan sa ating mga buhay. Just step by step, kapatid. Amen? Because He want to teach us to walk by faith.
and not by sight. Amen? Kaya yun ang gusto ni Lord eh. Talagang mayroong plano. Hindi niya kagad binigay sa atin ang kabuuan. At makita natin, marami tayong pwedeng sa mga sitwasyon at kinakaharap natin, pwedeng mapigilan yung ating paglangkad sa pananampalatayang tunay. Amen? Pero wag mong hayaan mapigilan tayo sa paglakad sa pananampalataya natin sa Panginoon. Because God has a plan sa atin, kapatid. At hindi niya lang yan, sabi yan, never does it all at once, kapatid. Amen? At little by little, gradually, we will discover the good plan, the great plan ng Panginoon sa buhay natin if we walk by faith. Kaya huwag mong hayaan yung pananampalataya mo sa Panginoon, amen, ay mawala. Amen? Palatagin natin ang pagtitiwala sa Panginoon sa pamagitan ng mga pakikinig at pagpapahalaga sa Kanyang mga salita, kapatid. Amen? Continue to walk by faith. God empowers you to walk with Him each day. Kung sa atin lang, hindi natin kakayanin, kapatid, ang mamuhay. Amen? Na to walk by faith, to walk with God, si Lord mismo ay nag-i-empower dyan sa atin. Every day, kapatid, ini-empower tayo ng ating Panginoon. Amen? Para po tayo ay makapamuhay, kapatid, na kasama niya. God empowers you to walk with Him each day sa bawat araw ng ating buhay, kapatid. And sabi dyan, when we walk with God, even the sufferings, ito na yung sinabi ko kanina, sa mundong ito, talagang as a believers, man, we are not exempted, may mga sufferings tayo. Pero praise God, kapag tayo'y lumalakad, when we walk with God, even the sufferings of this world can become a cause of ng joy. Amen? Nakita natin yon. Amen? Hindi biro kasi yun, pero makikita natin. Si Lord alam niya kung anong pinakamahalaga. At yung tinuturo niya sa atin ngayong umaga, kapatid, nawa maging pinakamahalaga din sa atin na ang pamumuhay sa tunay na pananampalataya ay sumasamba sa Diyos at sinasamahan ng Diyos. At yan ang matagumpay na buhay, kapatid. Amen? And sabi diyan, Enoch walked with faith, delivered him from death. Ayun ang nangyari kay Enoch. Iniligtas siya sa kamatayan. Hindi na siya dumaan sa kamatayan. Ibig sabihin, hindi na siya dumaan sa hirap. Amen? Ayaw ni Lord na tayo ay, yan ang totoo, damdamin ng Panginoon sa atin. Kaya kung tayo man ay nahihirapan ngayon at nabibigatan sa ating mga sitwasyon, hindi yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya paano tayo matutulungan ng Panginoon? Amen? Yun. Lumakad tayo sa tunay na pananampalataya. Sumamba. Amen? Yan ang mga ebidensya, sumasambang totoo sa Panginoon at sinasamahan ng Diyos. Amen? Sinasamahan ng Panginoon. At nakikita natin, God will deliver us, will save us, will rescue us para doon sa mga mabibigat na sitwasyon sa buhay. Amen? Yan po ibig sabihin yan. And when you begin with believing and walk by faith, you will never lose hope. Amen? Kaya ito po, ipagpatuloy natin, manindigan tayo, kapatid, yung ating sinimulan na pananalig, kapatid, at mamuhay tayo araw-araw sa pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon. Sumamba, kapatid, sinasamahan tayo ng Diyos, you will never lose hope. Hindi tayo mawawala ng pag-asa. Amen? Naranasan niyo ba yun? Diba? May mga sitwasyon sa buhay na ito. Amen? Sa atin, bilang pastor, marami kang pagdaraan. Sa mga leader, marami kang pagdadaanan na parang wala ng pag-asa. Pero talagang, alam niyo po yon, if we walk by faith, sinasamahan, sumasamba tayo sa Panginoon, yung ating sinimulan na pagtitiwala sa Panginoon, hindi tayo mawawala ng pag-asa. There is hope lagi sa Panginoon. Amen? Kaya, pagtibayin natin ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Ano pa? As you walk with God, ito, gaano kahalaga. Sabi dun kanina, true faith made us walk with God. Amen? Dahil sa pananampalatayang totoo, tayo po'y nakakalakad. Kasama ang Diyos at sinasamahan tayo ng Diyos. Ngayon, as you walk with God, gaano kahalaga yan? Your faith will grow, your confidence will increase, your prayers will have real power, kapatid. Yung ating pananampalataya, nag-grow yan. Bakit kailangan yun? Importante ang pagsama ng Diyos. Pag hindi na tayo sinasamahan ng Diyos, mawawala na ang paglago. Amen? At yung confidence natin, kapatid, hindi yan mag-i-increase. Kaya mahalaga po yun na sinasamahan tayo ng Diyos. Amen? Lumalabas yung ating confidence, yung ating tapang at lumalago tayo sa pananampalataya. And even our prayers, kapatid, have real power, kapatid. Nagkakaroon ng real power yung ating mga panalangin sa Panginoon. Amen? Sabi dyan, as you walk with God, your faith will grow, your confidence will increase, your hope will increase, and your prayers will have a
real power. There is authority. May karapatan. Hindi lahat ng prayer may authority. Amen? May command. Amen? O hindi lahat ng panalangin ay effective. Yan po ibig sabihin yan. Have real power. Epektibo. Sa panahon natin ngayon, napakahalaga nun. Kasi may kinakaharap ng problema eh. Hindi nakikita to ng marami eh. Kumusta ang buhay mo ngayon? Diba? Kung mabigat ang buhay mo ngayon, yun. Ito ang mga solusyon makikita natin. Kasi napakahalaga ng panalangin. Amen? Ang panalangin is our response to God's love. Mahal ka ng Diyos eh. So gusto ni Lord mag-move and work sa buhay mo. Hindi ka naman nagpipray. Hindi ka naman, kung hindi tayo lubos na nagtitiwala sa Panginoon. At isang araw, hindi ka na nga talaga magpipray. Pero prayer is our response to God's love. Kung naiintindihan mo, mahal ka ng Diyos, kaya ka tumatawag. And that is our response. And God will demonstrate His love through prayer. He provide kung anong kailangan mo. Inaabot niya kung ano ang pangangailangan at sitwasyon ng bawat isa sa atin, kapatid. Kaya po napakahalaga nung tayo po ay lumalakad kasama ang Diyos. Pagtotoo pananampalataya natin, magpakalago tayo dyan para mamuhay tayong kasama ang Diyos. Patuloy lalago ang pananampalataya at pagtitiwala at pag-asa. At ang panalangin natin ay nagiging epektibo, kapatid. Kaya masarap po manalangin lalo sa panahon na ito, kapatid. Sabi dyan, when you walk with God, the impossible become possible. Amen? In this season, sa panahon natin, kapatid, ng ating mundo, sa panahon natin ngayon, there are many things, kapatid, na nagiging imposible na. Amen? But when you walk with God, the impossible become possible. Amen? Kaya kawawa, yung mga nakikita nila, imposible na eh. Pero yung mga imposible na yun, ay pwede pa rin maging posible kapag tayo ay lumalakad kasama ang Diyos. Amen? Ano yung hinahangad natin sa buhay na kita natin imposible? Yung mga nakikita mong imposible sa buhay mo, nagiging posible ang pagkasama mo sa Lord. Amen? So kapag tayo namumuhay sa totoong pananampalataya, kapatid, sinasamahan tayo ng Panginoon. Kaya sa panahon natin ngayon, nasa impossible things tayo. Ibig sabihin, nasa difficult things tayo. Nasa panahon tayo na talagang maraming nawawalan ng pag-asa. But because of our true faith, sinasamahan tayo ng Panginoon. And when you walk with God, kapatid, the impossible become possible. Minsan pa po, palapakan natin si Lord doon, kapatid. Amen? True faith is the most powerful force in the kingdom of God. Yan. Ang pananampalataya, kapatid, is the most powerful force. Ito yung makapangyarihang lakas, authority, or impact sa kaharian ng Diyos. Sabi dyan, kaya mahalaga po ang tunay na pananampalataya. It is a principal, true faith, it is a principal requirements, kapatid. Amen? The most important, ibig sabihin, most important requirements for walking with God. Amen? Kaya pag sasamahan ka ng Diyos, dahil po sa tunay na pananampalataya. And ito na po yung sinasabi ko, napakahalaga sa panahon natin. Ito kasi ang panahon natin ngayon eh. Nasa impossible things tayo. Nasa panahon tayo ng puno ng loose hope, hopeless. Nasa panahon tayo ng difficulties. But dito po natin ma-enjoy yung totoong pananampalataya. Amen? Because we will experience the supernatural. Amen? Sa mga susunod na araw, aaralin po natin yung patungkol sa mga supernatural na yan, kapatid. Kasi napakahalaga niyan. When we say supernatural, miraculous. Talagang kung walang milagro, kung walang miracle, walang gagawin si Lord, talagang kawawa. But if God will work, when you pray, God will works to make a miracle. To provide a new provision. Amen? Through faith, kapatid, sa ating pagtitiwala sa Panginoon, we will experience one of the supernatural is the work of the Holy Spirit sa buhay ng bawat isa sa atin. It is very important sa buhay natin, sa panahon natin ngayon, kapatid. Ito po yung kailangan natin. We need to experience the supernatural. At yan po ay nararanasan natin dahil sa tunay na pananampalataya. Through faith, it is principal requirements for walking with God and experiencing the supernatural, kapatid. Amen? At ito yung last, dito tayo magtapos. Those who walk with God always reach their destination. Amen?
meron si Lord na nais na marating tayo, marating natin. At yan pong pananampalatayang tunay at pagsama ng Diyos sa atin, those who walk with God, makakarating doon sa nais ng Panginoon. Amen? Kaya yun yung ating pagtibayin, yung pagtitiwala. Tandaan mo yung pagtunay, ang iyong pagtitiwala, pagtibayin mo yan dahil sinasamahan ka dyan ng Diyos. At pag sinamahan ka ng Diyos, makakarating tayo doon sa destination natin. Tayo pong lahat ay tumayo, kapatid. Palakpakan mo si Lord bilang papuri at pasalamat, kapatid, sa itinuturo sa iyo. Hallelujah! Father God in heaven, we give you praise, oh God. We give you glory. Sige po, gusto kong kantahin natin itong kanta na ito. Sige, Ate Lay. Kaya po, ito pong true faith, kapatid, napakahalaga sa panahon natin ngayon. Amen? Meron ka na bang totoong pananampalataya sa Panginoon? Pag wala, tayo pong pinakakawawa. Ngayong umaga, yan ang nais ng Panginoon na ibigay sa iyo, sa atin. Ma-enjoy natin ang buhay na ito dito sa mundong ito kahit mahirap. Meron tayong totoong pananampalataya. Into your hand, Possible thing will become possible kapag tayo nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Amen? Ipagkatiwala mo raw ang buhay mo sa Panginoon. Ibigay mo ang buhay mo sa kamay ng Diyos. Amen? Let's commit our lives. Continue to surrender our lives sa Panginoon. Amen? May tayo man ay may mga karamihan, kasalanan. Ngayong umaga, ihingi mo ng tawad sa Diyos. May hindi natin maintindihan ang mga bagay sa panahon natin ngayon. Kung wala tayo sa tunay na pananampalataya. Minsan pa, into your hand. hallelujah. Ibigay mo ang buhay mo. Pagkatiwala mo ang buhay mo sa kamay ng Diyos. Surrender daw natin ang buhay natin. Lahat-lahat. Buong-buo, kapatid. Without hoarding. Huwag kang magtitira. Bigay mo lahat ang buhay mo sa kamay ng Diyos. Pagkatiwala mo. In the palm of your hand. Palms of your hands. And I Yes, Lord. am Amen. yours. Yes, Lord, I am yours. Sing it from your heart. I surrender my whole life to you. Believe. All we need to do. Yan. Jesus, I Gawin mong believe. tunay ang pananampalataya mo sa Panginoon. Not only, hindi mo lang siya inaawit, kapatid. Gawin mong Jesus, tunay I belong. ang pananampalataya sa Panginoon. Amen. You are belongs in God's family. Hallelujah. Amen. You're the reason Amen. that I live. Pinakamagandang dahilan, bakit ka nabubuhay? Reason that Dahil sa pananalig mo sa Panginoon. Dahil sa Panginoon Jesus. Jesus, I believe. Bakit tayo umaawit? Bakit tayo nanampalataya? In Jesus, you. kapatid. Jesus, We are belongs to God's I family. belong to you. Amen. You're the reason that I live. The reason that I sing With all all I am. Yan ang pinakamagandang dahilan. Amen. Na nabubuhay ka. Bakit ka nabubuhay ngayon? Anong reason mo? Nawa dahil si Lord. Amen. Nagpapatuloy ka at inaasam natin kung ano man ang plano ng Panginoon, ng Diyos. God has a plan, a good plan sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Father God in heaven, we give you praise. Kinukumit po namin minsan pa ang aming buhay. Panginoon, batid mo po ang sitwasyon. Nakakalungkot mang isipin, maraming mga nasa pananampalataya ngayon na hindi totally surrendered. Hindi makapanindigan, Panginoon, sa pananampalataya. Sa panahon na ito, Panginoon, Lord, remind us, salamat po sa iyong mga salita. Hindi kami, Panginoon, nakakabasa at nakakarinig ng katotohanan na iyong salita. Hindi namin malalaman na ang panahon namin ngayon ay napakadelikadong panahon, Panginoon. It's so difficult situation, Panginoon, our days. Full of hopeless, Panginoon. Mawawalan kami ng pag-asa. Kaya salamat po, Panginoon. That's why you give this message, Panginoon. Dahil nais mo kaming tulungan at samahan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa itinuturo mo ngayong araw na ito. True faith made us walk with you, God. Kapag kami totoong nanampalataya, sinasamahan mo kami. At makakapamuhay kami, nakasama ka, Panginoon. At ang dinudulot nito, Panginoon,
yung positive thinking. Marami ngayon, Lord, wala na sa ayos ang kaisipan. Nabubuhay sa mundong ito, Panginoon. Kaya ikapapahamak namin kapag kami ay hindi na nakakaunawa ng mga bagay na espiritual. Kaya salamat sa pagkakataon kung gaano kahalaga itong inaawit namin, na minsan pa namin ikinukumit ang aming buhay sa iyo. Isinusuko ang aming buong buhay na walang itinitira. We give you the full control, O God. There is a courage, Panginoon, sa mga totoong nanampalataya to give you the full control, Panginoon. Kaya Lord, once again, we continually commit our lives to you and we give you the full control of our lives, O God. Ang aming buhay, our inheritance, our future, our families, Lord, we give you the full control. Our church, O God, our ministry, O God, Lord, our job, O God, everything in us, Lord, we give you the full control. Kaya salamat po. Maunawaan namin na kapag kami may tunay na pananampalataya, naiintindihan namin ang kondisyon ng aming panahon ngayon, Panginoon. Makakaunawa kami sa mga bagay na espiritual mo. Ang iyong mga paalala, Panginoon, ay maintindihan namin. Nakakalungkot, Panginoon, na nakikinig. Marami ngayon ang mga nakikinig na yung salita na hindi maintindihan ang mga instruction mo, Panginoon. Kasi Lord, walang totoong pananampalataya sa iyo. Kaya patuloy niyo po kaming tulungan, maintindihan namin, Lord. Hindi dahil kami nagsambit na nampalataya sa Panginoon. But if it is not true, Panginoon, it's not based on the Word of God. Kaya Lord, tulungan niyo po, and I commit this church to you continually and all the members of this church, from the leaders, ministry core members, workers, and all the members, even our loved ones, Lord. Tulungan mo, Panginoon. Ilagay mo kami, Lord, sa tunay na pananampalataya patuloy. Kung meron ka man nakikita na wala sa totoong pananampalataya sa iyo, I pray in the mighty name of Jesus for your mercy and grace, O God. Kahabagan mo, Panginoon. Tulungan niyo po na ang lahat ay makapamuhay, Panginoon, na may totoong pananampalataya sa iyo. Kasi ang may totoong pananampalataya sa iyo ay sasamba sa iyo. Sinasamahan mo, Panginoon. And there is understanding, O God, Lord. Ang aming mga panalangin, mayroong karapatan. Kapag kami may totoong pananampalataya, Lord, there is authority. There is a command, Panginoon. Effective ang aming panalangin. Napakahalaga ng mga pananalangin, Panginoon, na tinutugon mo sa panahon namin ngayon kung kami may tunay na pananampalataya. Kaya salamat po muli, O Diyos. Tulungan mo kami patuloy, maunawaan namin yung aming mga napapakinggan, Panginoon, about true faith, what it is and what it does, Lord. What is the evidences of true faith? The true faith will affect us, Lord. There is a influence sa aming mga buhay. Nagkakaroon kami ng totoong pagsamba. Nagkakaroon kami ng buhay. Ang buhay namin, nararamdaman namin sinasamahan mo kami, Panginoon. Pinoprotectionan mo kami at wala kaming dapat ipangamba. Kaya Lord, tulungan niyo po ang bawat isa. Once again, sinusuko namin ang aming buhay sa iyo. Marami man kaming hindi naintindihan. Meron man ditong hindi pa naintindihan ang mga bagay na katotohanan ng spiritual, Lord. But I pray ngayong umaga, sa aming napakinggan, all we need to do is to respond, Lord, to believe, to release our faith. Ngayong umaga, napakahalagang isinusuko namin ang aming buhay ng totoo sa iyo, ng todo, Panginoon. Walang itinitira. Once again, I pray, Father God in heaven, we commit our lives to you. Commit your lives totally before God. Lord, we give you the full control. Help us to live in a true faith, Panginoon. At tulungan mo kami. Makita namin yung ebidensya, yung totoong pagsamba sa iyo. Maramdaman namin ang pagsama mo sa buhay na ito. Salamat po, Lord, sa iyong habag at grasya. Patuloy mo igawad ang kapatawaran sa bawat isa sa amin, sa lahat-lahat ng aming mga kasalanan at pagkakamali. We commit our lives to you once again. Pagpalain niyo po kami. Salamat, Panginoon. Palaguin niyo po kami sa pagkakilala sa iyo. Pagtibayin niyo po patuloy ang aming tuntoong pananampalataya sa iyo. Salamat. Kami at aming buong pamilya, kahabagan mo at iligtas. Pagpalain mo ang aming buhay. Maglilingkod kami sa lugar na ito, Panginoon. Nakasama ka, Panginoon, na may totoong pagsamba. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Amen. Amen.